Noong ika-20 ng Mayo, 2026, kinasuhan ng gobyerno ng Estados Unidos si Raul Castro ng pagpatay. 74 na taong gulang siya, dating presidente ng Cuba at kapatid ni Fidel. Ito rin ang parehong hakbang na ginawa ng Estados Unidos bago sila pumasok sa Venezuela at dinakip si Maduro. Ngayon, Cuba naman ang target. Ipapakita namin kung bakit maaaring bilang na ang mga araw ng Cuba gaya ng pagkakakilala natin. Para maintindihan mo ang nangyayari, kailangan mong makita ang tunay na kalagayan ng Cuba ngayon. Hindi ang Cuba na mga poster na revolusyon, hindi ang isla na nakikita sa mga dokumentaryo na may lumang mga sasakyan at musika sa mga kalsada. Ang Cuba ng 2026 ay isang bansang nasa dilim, literal. Isipin mo ang Havana sa alas 10 ng gabi. Walang ilaw na bukas, walang traffic light, walang ospital na gumagana, walang bentilador, tanging init, dilim at katahimikan lang. Nangyari ito nang hindi bababa sa 3 beses noong Marso. Bumagsak ang buong power grid ng isla. 3 beses sa loob ng isang buwan, 11 milyong tao ang nawalan ng kuryente. tumigil ang operasyon ng mga ospital, kinansela ang mga operasyon. Nagluluto ang mga pamilya gamit ang kahoy sa bangketa. At sa mga kalsada, sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, sumigaw ang mga tao. Dandang libong mga Kubano, lumabas sila sa mga lansangan sa ilang barangay. Inatake ng mga napoprotesta ang tanggapan ng Partido Komunista. Naghagi sila ng mga bato, nagsunog. Hindi ito basta-bastang krisis. Hindi napoprotesta ang mga taong ito laban sa pagkawala ng kuryente. Nagpoprotesta sila kontra sa 65 taon. at ito ay senyales na may bumibigay sa loob ng Cuba. Para maintindihan kung bakit ito nangyayari ngayon, kailangan mong bumalik sa ikatlong araw ng Enero 2026. Noong madaling araw, pumasok ang mga espesyal na puwersa ng Estados Unidos sa Venezuela at dinakip si Nicolas Maduro. Sa loob ng ilang oras, ang namuno ng mahigit dekada sa bansa ay nakakulong na sa Estados Unidos, isang malaking gulat sa mundo. Pero para Cuba, isa itong agarang sakuna. Ang Venezuela ang pangunahing tagapagtustos ng langis ng Cuba. Nagsusupply ito ng humigit kumulang 26,000 bariles ng langis araw-araw sa isla. Halos isang kapat ng lahat ng kailangan ng Cuba para gumana. Nang matanggal si Maduro sa kapangyarihan, huminto ang daloy na yon. Isang iglap lang. Nagbanta pa si Trump na magpapataw ng mabigat na buwis sa sinumang bansa na magbebenta ng langis sa Cuba. Nagpadala ang Rusya ng agarang donasyon. Pero saglit lang ito tumagal. Noong Marso, naubos ang langis. At pati ang kuryente sa Cuba ay nawala rin. Ang nangyayari ay hindi aksidente. Ang totoo, may plano si Trump para sa buong Latin America at may pangalan pa ito, ang Doktrina Monroe. Pinagalong pangalan ni Donald at Doktrina Monroe. Isang patakarang Amerikano noong 1823 na nagsasabing ang kontinente ng Amerika ay nasa saklaw ng impluwensya ng Estados Unidos at walang puwang para sa ibang bansa. In-update ni Trump ang ideyang ito para sa ika-21 siglo. Sa kanyang masalita, ang Doktrina Monroe ay isang malaking bagay. Pero nalampasan na ito ng Estados Unidos. Una ang Venezuela, sumunod ang Iran at Cuba ang susunod na hakbang. Simula pa noong umpisa ng taon, lalong pinaigting ng Amerika ang pagharang sa langis. Nagpatupad sila ng mga parusang pang-ekonomiya laban sa mga kumpanyang nakikipagnegosyo sa Cuba. Pinarami pa nila ang mga paglipad na pangmamanman sa baybayin ng Cuba. Mga parehong uri ng flight na isinagawa bago ang operasyon sa Venezuela. Ganon din ang ginawa bago atakihin ang Iran. Pero ang pinaka nakakagulat na kilos ay nangyari noong ika-14 ng Mayo. Ang direktor ng CIA, si John Ratcliffe, ay bumaba ng eroplano sa Cuba. Walang anunsyo, panayam o kamera para sa mga mamamahayag. At nakipagpulong siya sa apon ni Raul Castro, kasama ang ministro ng interior ng Cuba.
kasama pati ang hepe ng intelihensya ng Cuba. Ang parehong ahensyang ayon sa gobyerno ng Cuba ay nagtangkang patayin si Fidel Castro ng mahigit 600 beses ay nakaupo sa mesa kasama ang mga tagapagbana ng rehimen. Naghatid si Ratcliffe ng direktang mensahe mula kay Trump. Handa ang Estados Unidos na makipag-usap ng seryoso pero kung gagawa lang ng mga pangunahing pagbabago ang Cuba. Pagkatapos, dumating ang pinaka-nagbubunyag na payo sa lahat. Sinabi ni Ratcliffe sa mga Kubano na matutunan ng aral mula sa nangyari sa Venezuela. At may detalye sa kwentong ito na halos walang nakakakita. May mga ulat na nagsasabing bago pa tanggapin ng apo ni Raul si Ratcliffe, nagkaroon na ng kontak ang apo niya sa mga Amerikano. Ang tagapagmana ng rehimen ay nakikipagnegosasyon sa mga Amerikano habang ang kanyang lolo ay inihahanda para kasuhan. At dito, mas lalong bumibigat ang kwento. Ang mga paratang laban kay Raul Castro ay bumabalik sa ika-24 ng Pebrero, 1976. Noong hapong iyon, dalawang hindi armadong eroplano ng Cuban-American na kapatid sa pagsagip ang lumilipad sa ibabaw ng kipot ng Florida sa internasyonal na himpapawid. Binagsak ng mga eroplanong pandigma ng Cuba ang dalawang eroplano. Namatay ang 4 na lalaki, 3 mamamayang Amerikano at 1 permanenteng residente. Mga voluntaryong tumutulong sa mga Cubanong tumakas sa dagat. Ayon sa sakdal, si Raul Castro, na noy ministro ng depensa, ay nagtipon ng mga lider militar at nagbigay ng utos na pumatay. Patuloy na itinatanggi ng Cuba ito, iginiit nilang nasa kanilang himpapawid ang mga eroplano. Pero iba ang naging desisyon ng isang internasyonal na ahensya ng abyasyon. Pinabagsak ang mga eroplano sa internasyonal na himpapawid. 3 dekada matapos ang insidente, dumalo ang mga pamilya ng biktima sa seremonya sa Miami kung saan inanunsyo ang pagsasampa ng kaso. 3 dekada naghihintay ng hustisya. Pero ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa nakaraan. Tungkol ito sa kung ano ang susunod. Ginamit ng Estados Unidos ang eksaktong parehong lohika bago nila mahuli si Maduro. Legal na dokumento, pretekstong kumilos. Ngayon, si Raul Castro ay may pangalan na sa isang kasong kriminal sa Amerika. Sa parehong linggo, ibinunyag ng pahayagang politiko na may nakahanda ng mga opsyong militar ang Pentagon. Ang mga alternatibo ay mula tumpak na pag-ataking panghimpapawid, babalang militar para gipitin ang rehimen hanggang malawakang panlupang pagsalakay. May source na malapit sa gobyerno na nagsabing nagbago na ang timpla. Ang ideya noon ay susuko ang Cuba dahil sa pagharang sa supply ng langis at sa mga tagumpay ng Amerika sa Venezuela at Iran. Pero mas matatag ang mga Cuban kaysa sa inaasahan. Pero ang pagsakop sa Cuba ay hindi kapareho ng pagsakop sa Venezuela. Noong Mayo, ibinunyag ng portal na Axios na may higit sa 300 droning militar ang Cuba. Ang parehong uri ng mga drone na ginamit ng Russia sa Ukraine at ng Iran sa gitnang silangan. Nasubukan na sa totoong digmaan. At ngayon, nasa 150 kilometro na lang sila mula sa Florida. At si Axios ay lumampas pa ron. Batay sa mga lihim na dokumento ng gobyerno ng Amerika, hindi lang basta armado ang Cuba. Pinag-uusapan sa loob mismo ang paggamit ng mga droning ito para atakihin ang Guantanamo Base, mga barkong pandigma ng Amerika at ang Key West sa Florida. Walang nakikitang senyales ng agarang pag-atake ang gobyerno ng Amerika pero nagbago ng mga plano nila dahil sa pag-uusap ng Cuba tungkol dito. At may mas malalim pang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Isang bagay na nagpapaliwanag kung bakit mahalaga ang Cuba para sa Estados Unidos bukod pa sa ideolohiya. Simula pa noong 2011, nagpapatakbo ang China ng isang base ng elektronikong paniniktik sa Cuba. Itinayo ito sa layong 150 kilometro lamang mula sa baybayin ng Florida. Kaya nitong subaybayan ang galaw ng mga sasakyang panghimpapawid at pandagat ng Amerika sa mahigit 14,000 kilometro. May mga base rin ng intelihensya sa isla ang Rusya. Para kay Trump, ang Cuba ay higit pa sa isang karatig na komunistang rehimen. Ginagamit ito ng mga kaaway para malapitan nilang manmanan ang Estados Unidos. Pero ano nga ba ang maaari nating asahan mula ngayon? Ganito, may dalawang landas. Una, ang kasunduan. Sinabi ni Trump na gusto niya ng diplomatikong solusyon, nakikipagnegosasyon na ang apo ni Raul.
Ayon sa CIA, may alok na nakahain, ngunit hindi ito pang matagalan. Ang pangalawang paraan ay ang paggamit ng puwersa. May sakdal, may mga opsyong militar, may mga paglipad ng pagmamanman din. Malinaw na sinabi ni Marco Rubio, sa tingin ko, hindi natin mababago ang kinabukasan ng Cuba habang sila pa rin ang namumuno. Si Rubio ay anak ng mga Cubanong tumakas mula sa rehimen. Hindi siya nagsasalita tungkol sa patakarang panlabas. Ang tinutukoy niya ay tungkol sa pamilya. Ang mga palatandaan ay nagtuturo sa isang direksyon. Ang Cuba ay hindi ang Venezuela. Pareho pa rin gumagana ang mga mekanismo. At tumatakbo ng oras, ang kasaysayan ay gumagalaw. At kung bumagsak ang Cuba, mawawala rin ang mga base ng paniniktik ng Russia at China. Muling babalik sa impluensyang Amerikano ang Karibe. Ang mga susunod na buwan ang magtatakda ng kinabukasan. At ikaw, ano sa tingin mo? Naniniwala ka bang babagsak ang Cuba dahil sa diplomasya? O baka naman sa pamamagitan ng puwersa? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Kung napaisip ka ng video na ito, ibahagi mo ito sa iba. Hanggang sa susunod.